napuntahan ko po itong bill na ito dahil po nakita din naman natin kailan lang kinreate itong agency na ito, pero marami na, dalawa na yung nagbitiw at ngayon may sinabi rin po si Ombudsman Remulla na 1 hanggang 2 buwan na lamang ang ICI. So ano po ang magiging kaibahan nito? Kasi nasabi rin nila na parang ni Commissioner Babe Singson na parang pumunta ka, lumabang ka sa giyera nang wala kang armas. So ano ang magiging kaibahan ng ICAIC sa ICI in terms of power and composition? Ano ang kagandahan po nito? Go Number ahead. one, yung composition kasi hirap naman talaga yung tatlo lang sila, di ba? Mhm. So, yung composition, gagawin natin 5, no? Dadagdagan natin sila ng isang membro from the academe, tsaka isang membro from the NGOs, no? Mhm. Ngayon, yung mga dinagdag nating mga kapangyarihan, number 1, yung power of contempt, to cite in contempt, di ba? Napakahalaga niyan para hindi nababaliwala yung kanilang sabina o yung imbitasyon nila. Di ba? Dahil hindi lang sila basta sinisipot eh. Number 1 yan. Number 2, may kapangyarihan sila na mag-file ng sequestration or hold order sa assets. Pangatlo, meron silang kapangyarihan na issue ng hold departure order. So, yan yung ilan sa mga kapangyarihan na kulang sa kanila ngayon na ibinibigay natin sa ito. Isa-isahin ko para mas madali. Okay. Obtain full and unrestricted access to all government records, di ba? So, mabigyan sila ng records. Investigate yung funds, di ba? Nung mga pinagsususpetsahan. Administer oath and take testimony. Yung sinabi ko kanina, yung hold departure order. Ano pa ba? Yung initiate appropriate cases with the AMLAC. Freeze, recover, and sequester. Itong freeze, recover, and sequester, napakahalaga to dahil di ba nakita natin dun sa case ni Saldico na ilabas yung mga helicopter, no? Dito may preventive suspension din sila. Napakahalaga ng preventive suspension kasi pag hindi siya preventively suspended, pwede niyang impluwensyahan yung mga subordinates niya, di ba? O pwedeng mag-tamper with evidence. So napakahalaga nun. Tapos dito sa ICAIC, isang napakahalaga dito is kailangan talaga live stream unless maliwanag lang yung reasons para hindi i-live stream. Very, very clear lang yung 3 reasons. No? Number 1, national security concern. Okay? Number 2, privacy and data protection under the Data Privacy Act of 2012. And number 3, upon majority vote of the members of the commission, that public interest will be better served. Di ba? So yun, maliwanag yun. So mas transparent siya. So maganda sana. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.